everyone, my name is Cherry. I'm a wife and I am a mother of two. I would say that I am a new believer. Dati akala ko I'm so familiar with the Lord. I know these verses, that I don't read the Bible talaga. So, akala ko talaga okay lang ako, and then I realized nung nag-life coaching ako, I denied na meron pala akong mental issues. If you invite me before sa other churches, I would say no. Pero when the Lord journeyed me nga, sumali ako sa isang wisdom challenge na tinatawag. So that's 31 days, Proverbs yun, and every day there are guests. Sobrang na-amaze ako kasi parang wala akong experience na gano'n. Doon sinasabi na ko na I'm okay. Alam mo yung nagsishare sila, grabe, ganun pala yung Holy Spirit na hindi ko siya kilala dati. And then, I heard a lot of the kingdom na, di ba, repent and for the kingdom of heaven is at hand. So, hindi ko siya naintindihan. So, ang alam ko lang talaga is salvation. Nakilala ko yung Wisdom Church. Unang-una kong attend sa, ni Dr. Nasir sa isang conference niya. And parang, wow. Akala ko dati yung buhay ko dito sa mundo, bahala na ako. So, nagkaroon ako ng experience neto lang. So, through Sis Joyce, nalaman ko na may fruit of your mouth. Feeling ko, sobrang laki ng mga pangarap ko. Declare ako, ganun. Parang law of attraction, ganyan-ganyan. Tapos, malaman ko, meron din palang sinasabi si God about sa mga ganun. Sabihin mo, and then mangyayari sa buhay mo. Sobrang wow! Nagulat ako sa mga teachings. Grabe, ang dami ko palang hindi alam. I found my church that talks about kingdom na doon ko rin nakita na grabe, kulang na kulang yung alam ko. Praise the Lord, yung sa akin talaga, parang si God talaga yung nag-work sa akin. So, nag-declare ako, may dinideclare ako. Ito yung gusto kong sahod. Tapos tinigilan ko na nga kasi parang walang nangyari. Tapos parang wala rin akong belief ba na mangyari siya. So, ayun, nagdaan yung mga araw. Tapos, itong time na to, may utang ako dun sa isa kong friend. Gusto ko siyang bayaran. Lord, kailangan ko bayaran yung friend ko. Kawawa naman siya. Siya nagsasuffer dun sa pag hindi ko pagbayad ng utang na to. Tapos nung time na yun, wala akong work. Alam ko, dun sa mga nabasa ko, at naniniwala ko, Lord, na you will not fail me, Lord. So, meron ako isang community abroad na US-based. Alam mo yun, na-encourage lang din talaga ako doon kasi sinishare ko. Ngayon palang tawag doon ay sowing ng seeds. May iba-iba palang way ng pag-sow ng seed. So, yung akin naman doon, nagsasow ako ng seed of encouragement. Tapos, alam mo yung CEO nung na yun, natutuwa siya sa akin. At ito na nga, ayun, sabi ko, Lord, bukas dapat may pambayad na ako. At alam ko na ibibigay mo, Lord. Tapos kinabukasan, maaga akong nagising. Ito namang CEO nung community nga na sinasabi ko na ang active ko doon. Sabi niya na panaginipan niya daw ako. At 4 a.m. sa time niya, chinat niya ako. Ang sabi sa akin nung CEO nung nung community na yun, at isa din siyang company, sabi niya sa akin, do you want to become my EA? Executive assistant. Ano mo yun, hindi pa ako sumasagot. Oh my God! And tinanong ko naman siya kung okay lang ba na wala talaga ako experience dito. Okay lang ba na i-try ko? Tapos sabi niya, oo. Kasi alam mo kung bakit daw niya ako hinar. Dahil naintindihan ko yung mission vision nung company, nung community na yun, nung movement na yun. And then, filled daw ako with the Holy Spirit. Sabi ko, wow, grabe. Grabe naman talaga. Sabi ko, Lord, grabe na ba yung mga surprises mo? First time ko maka-experience ko to. Parang, ito pala yung ibig sabihin ng walking in favor. Imagine number one, hindi ako qualified. Kung ako yung mag-declare sa sarili ko. And then, number two, yung sahod, hindi niya ako ni-level as beginner. Yung sahod ko, talaga, experience. My goodness talaga. Gusto kong bayaran yung friend ko. Ayoko siyang mga problema dahil sa akin. Alam mo yung wala pa akong ginagawang work, binigyan niya na ako ng sahod. And kasi dati ang akala ko talaga is basta-basta lang, sige mag-pray ka, then alam mo naman ng Lord yung kailangan mo, hindi pala gano'n. Pero dapat mo siyang i-name. It's a relationship. Karoon ako ng need, I rest in His promise na ibibigay niya yon. And di ba pinapangalanan ko siya, so yun pala yun, yung papangalanan ko. And alam mo yung dinideclare ko na, ito yung gusto kong monthly na sahod ko, kalahati nun. Na parang, dati imposible yun. Tapos, sige lang, declare. Tapos kalahati nun na no-cover niya. Yung pala, so, parang dito sa natural world na may mga principles pala na i-apply. Kasi nga kingdom. So, kapag nakatira ka sa isang kingdom, so government siya, may government pala yun. So, may mga principles tayong susundan. So, tapos yun, ginamit niya yung tao na yun, na dun sa community na yun, nagsusow pala ako doon.
ginamit niya yung community na yun na nakita ako nung tao na yun. Kasi kung hindi ako nagla-live doon, hindi ako nag-share na hindi ko ina-appreciate yung group na yun. Na alam niyo, ang dami ko natututunan dito about kingdom. Kung hindi ko sila na-appreciate, hindi nila ako nakita. So yung isa din yun, yung nag-sow ako. You speak it, you confess it, and believe it in your heart, and it will happen for you. Truly a good father. Na sinabi ko naman sa'yo, diba? So nung niname ko siya, at nakiusap ko ako sa kanya, binigay niya. So, sobrang na-surprise ako, sobrang thankful ako.